Dahilan kung bakit hindi nakapaglaro si Justin Brownlee sa EASL kumpara kay Ans Kwame na parehong naturalized player, inilabas ng pamunuan. Paniwala naman ni Coach George Gallant, hindi sila dapat mag-relax sa pagharap ng SMB sa Barangay Ginebra. Binigyan din niya ng diin ang gagawing adjustment sakaling magharap na sila sa semifinals. At ang pinag-uusapang pagdura umano ni Coach Topex Robinson kay Raylan Torres ng UP. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like, and share na lang muna para pareho tayong updated. Lumutang ang pangalan ni Ginebra resident import at Gilas naturalized player Justin Brownlee tungkol sa patuloy na ginaganap na EASL. Kabaliktaran sa ginawa ng Meralco na kinuha ang serbisyo ni Gilas naturalized Ans Kwame, hindi umano pwedeng bitbitin ng SMB si Justin Brownlee. Tanong, kung pwede si Ans Kwame sa Meralco, bakit hindi pwede si Brownlee sa SMB? Tutukan po natin ang sinabi ni Banjo Albano, ang head ng EASL Philippines, sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Technically, kung si Justin Brownlee ay wala sa Ginebra at hindi pumirma at naglalaro sa Ginebra ngayong season, isa siyang viable option dahil isa siya sa naturalized player sa Gilas o national team pool. Sa kasamaang palad, dahil pumirma siya sa isang kupunan na nakikipagkumpetensya sa parehong liga sa parehong konferensya, isang bagay yun na hindi pinapayagan ng FIBA. Ayun na nga, hindi pwede si Justin Brownlee dahil sa kasalukuyan niyang estado sa PBA partikular sa Ginebra. Unlike kay Ans Kwame, wala siyang commitment dito sa PBA. Pwede po siya doon, dito sa Meralco para sa EASL. Actually sayang kasi alam natin na malaki yung magagawa ni Justin Brownlee sa SMB kung kasama siya sa EASL or sa kampanya ng SMB sa EASL. Kahit kasi saan mo siya ilagay, pwede siya. Katulad dun sa IBL ng Indonesia, sa Asian Games, sa SEA Games, swak na swak pa rin siya. Tapos alam na alam niya yung galaw ng mga PBA players. So malaki talaga yung possibility na maganda magiging resulta ng kampanya ng SMB kung kasama nila si Justin Brownlee. Sa ngayon, wala pa silang panalo sa Group A, while yung Meralco sa pangunguna ni Ans Kwame, nagtala na po sila ng isang panalo. Anyway, nasa semis na po yung Ginebra, so dito nakapokus ngayon ng team, lalo na si Brownlee, dahil kalaban nila dito ang kapatid na SMB. Habang hindi pa nakapagtatala ng panalo ang SMB sa EASL, naniniwala naman si Coach George Gallant na hindi na sila dapat mag-relax sa nalalapit na paghaharap nila ng kapatid na Ginebra sa semifinals ng PBA Governors Cup. Mentalidad na tila natutunan niya sa nakaraang bakbakan ng SMB at Converge. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach George sa report ni Ivan Suing ng Daily Tribune. Well, nung naglaro kami ng Converge, nagsimula yun sa Games 3 at 4 nang magsimula kami mag-relax at pagkatapos, nabigyan namin sila ng pagkakataong makabalik. Kaya hindi tayo pwedeng mag-relax lang anumang team ang makakaharap natin. So, kumpirmado yung sinabi ni Chris Ross na nag-relax talaga ang SMB nung time na natalo sila sa Converge nung Game 3, di ba? At ngayon, parang naging aral na sa kanila yan kasi alam nila na babalik ang kupunan na kalaban nila sakaling mag-relax sila dyan. Ngayon, Ginebra yung katapat nila dito sa semis. Mas hindi sila dapat mag-relax dahil andyan si Justin Brownlee. And of course, yung buong kupunan, di ba? Nung nakaraang conference, kung di tayo nagkakamali, tinalo ng SMB ang Ginebra. Kaso, wala doon si Justin. So ngayon, malalaman natin kung kakayanin ulit nilang gawin na pataubin ng Barangay Ginebra dito sa semis. Yung Gene, matagal silang nakapagpahinga. Nag 3-0 kasi sila sa quarterfinals Winalis nila yung Meralco, di ba? Yun, pwedeng advantage yun. Pero pwede rin maging disadvantage. Baka sila naman nag-relax habang dumadaan sa butas ng karaya mga SMB sa Converge ng quarterfinals. Kalawang ang kalaban nila doon, di ba? Yun ang disadvantage. Yung advantage naman, fresh na fresh ang katawan nila. Malalakas sila, di tulad sa SMB, bugbog sa trabaho kasi nga umabot sa Game 5 yung laban nila sa Converge. So maganda talagang laban to. Base sa pahayag ni Coach George Gallant, seryoso ang SMB sa magiging kampanya nito sa semifinals, kalaban ang Barangay Ginebra. Kaya naman ang tanong ng bayan, ano ang nakikita niya sa paparating na laban? Tutukan natin si Coach George sa report ni Ivan Suing ng Daily Tribune. Balik 0 na to. Serie kasi to Kaya it will be more on adjustments. Yung huling dalawa nating laro, wala nang halaga yan. Nakaraan na yan. Ang pinakamaganda ngayon is magsisimula kami sa 0-0. Alam niyo, mahalaga yung sinabi ni Coach George tungkol dun sa adjustment. Pareho kasi nilang gagawin ni Coach Tim Cone yun Si Coach Tim, alam naman natin, nakamasid lang yan habang naglalaro yung SMB at Converge. Pero sigurado tayo nakabuo na yan ng strategy kung paanong atake yung gagawin sa grupo ni Junmar na kumamada ng napakalaking 40 points at 24 rebounds sa huling laban ng SMB at Converge. Mahirap ang laban sa SMB kasi powerhouse sila, di ba?
Kaya mabigat yung paghahandang ginagawa ng Barangay Ginebra. 0-0 sila, so unahan na lang talaga yan. Kung sinong makauna, makakakuha ng unang panalo, sa kanya mapupunta yung momentum kagad. Sa best of 7 po yan ng Governor's Cup. Mahabang laban to tapos nanggaling si Junmar sa impresibong performance versus Converge. So expect natin talaga na mataas ang moral nila pagpasok ng semis. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag ang grupo ni Coach Tim tungkol sa serye nila ng SMB. Pero isang sigurado natin, hindi sila magbibigayan dito kahit magkapatid na team yung dalawa. At dahil dyan, panalo ulit ang viewing public. Makakakita kasi tayo ng isang magandang bakbakan, isang best of 7 series. Walang dudang magiging mainit ang bakbakan sa semifinals sa pagitan ng Ginebra at SMB, ganon din sa pagitan ng TNT at Rain or Shine. Pero bago pa magsimula ang laban, mainit na ang bangayan sa pagitan ng Lasal at UP. Si Coach Topex Robinson, inakusahang dinuraan si Raylan Torres ng UP. Anyway guys, siguro silipin natin yung video para makita natin. Dito sa video, makikita mo si Raylan Torres sa gawing kanan ng video, habang si Coach Topex andon sa bandang kaliwa ng video. Gagawin ni Torres, ni Raylan Torres, maglalakad siya sa gilid ng court na nakataas yung balikat at siko. Si Coach Topex, a-adjust din siya ng konti sa gilid ng court habang dadaan si Torres. Yung kamay or braso ni Torres, hindi niya binababa kahit nakatapat siya kay Coach Topex. Nung ando na siya sa tapat ni Coach, makikita mo na medyo gumalaw ng konti si Coach, while si Torres, diretso lang siya dyan. Matapos siyang dumaan sa tapat ni Coach Topex, ibinaba niya yung siko niya sabay tingin. Ayun, parang may napansin siyang kakaiba sa mga braso niya. Ang sinasabi ng karamihan, naduraan umano ni Coach Raylan. To be honest, hindi tayo pamilyar sa eksena, kaya parang ang hirap magbigay ng opinion dito, di ba? At the same time, base sa pahayag ni Homer Sison, maglalabas na ng pahayag ang pamunuan ng UAAP tungkol sa issue. So, mas mabuti siguro kung hintayin natin ang anumang pahayag ng UAAP tungkol dito. So, malaman natin kung ano man ang maging hatol ng UAAP sa naging insidente or sa sinasabing insidente. Iwan natin sa kanila yan. So guys, maraming salamat.